kababayan, nakakatuwa na ang ating dating Pangulo, despite na nakakulong na nga po sa ICC sa The Hague, ay itinampok sa kalilipas lang na ASEAN Summit. Alam niyo, insulto tong magaling kay Marcos Jr. kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Imposibleng hindi naman alam ng mga neighboring countries natin in the Southeast, hindi ba? 10 bansa yan yung nasa ASEAN eh. Imposibleng hindi nila alam na iba na ang leader. 3 taon nang mahigit na pinuno si Marcos Jr. ng Pilipinas, pero parang hindi nga po saludo at tumatak talaga at nagmarka sa mga iba pang ASEAN leaders ang dati nating presidente. That's why na-feature po siya, no, kung ano man yung naging relationship ng mga prime ministers, ng mga presidente ng mga bansa sa Southeast, ay kay PRRD tinampok nila, no po. Iba yung naramdaman nilang siguro, bakit kaya, ano mga kababayan? Firstly, siguro nababalitaan nila na may war on drugs si PRRD kasi nga ayaw niyang maging narco state ang Pilipinas. At isa lang ibig sabihin yan, kung gusto ni PRRD na sugpuin ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas, ma-encourage yung ating mga neighboring countries na bumisita. Okay? And then syempre, lalakas ang tourism natin. Marami po kasi nagkaka-interest sa Pilipinas, mga kababayan. Dahil may ibang mga bansa, lalo na sa Asia, na hindi naman sila mayaman sa karagatan. Kasi yung iba, di ba, parang naka-landlock ba ang tawag dyan? Yun ba na ang palibot ng isang bansa, katulad ng halimbawa ay Uzbekistan, mga Kazakhstan, yung mga stan-stan na bansa na yan, Kyrgyzstan, Tajikistan, sila ay parang naka-landlock. Yung bang ang kanilang palibot ay bansa rin. Okay, so wala silang dagat, meron siguro sila lawa, no? Hindi katulad ng Pilipinas na kapuluan, napakagaganda ng mga beaches, yung nature natin magaganda. Also, ang klima sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa in the Southeast, lalo na po sa Middle East, ay kumbaga akma din, hindi sobrang mainit, okay? Whereas kung nasa Thailand kayo, and I don't know, some other parts maybe of the Southeast, even in Indonesia, kahit sa Singapore, mga kababayan, nung ako'y pumunta ng Singapore, napakainit talaga. Sa katulad kong hikain, medyo hindi siya suitable sa akin, ano po, kasi nakakapanlambot, nakakapanghina. So ako, although napuntahan ko na ang Middle East at saka ang ibang parts ng Southeast, parang hinahanap ko yung klima ng Pilipinas. Maybe that's why na-appreciate ko ang Hong Kong, ganun din po ang Japan. Although I've been to Hong Kong nung mga panahon na tag-init, ay talaga namang nakakasakal din. Yung pagiging humid baga ng Hong Kong, mga ate at kuya. When we were there, nung huling punta ko, second to the last time na pumunta ako ng Hong Kong, kasi yung huli ko ay kasama ko na yung mother ko, and winter na nung time na yon, January nitong taon. Pero nung mga buwan ng July na nagkaroon nga ng hakbang ng maisog in Hong Kong, at doon ko nakasama yung mga libag na ayaw magbayad ng 5K, di ba? 5K ko pakibayaran na. Ay, grabe naman po, para ko sinasakal. Yung hangin baga, parang may moist, tapos ang init. I don't know how. Iba. Or maybe laking probinsya lang kasi ako sa Pilipinas. That's why gusto ko yung klima namin sa Pilipinas. At least sa parts, kasi, tumira rin ako ng Manila. Hindi ko rin kinaya dahil nga siguro sa pollution at init. But, hinahanap ng katawan ko talaga yung lamig ng probinsya ba, mga ate at kuya. Lalo na sa madaling araw at saka sa gabi. So, ang Pilipinas po ay gustong puntahan din ng ibang mga countries, lalo na ng ASEAN countries. Dahil yung iba sa kanila mainit, yung ibang mga tourist spots sa kanila, mga man-made. Unlike in the Philippines, we have those rice terraces, di ba? We have the beautiful beaches, ganyan. What else? Yung mga magagandang waterfalls, just like in Maria Cristina, in Agusan. Agusan ba yan? Lanao, Agusan. And then, yung mga, ano ba ito? Yung sa Laguna, Los Baños. Ano ba sa Los Baños ba yun? Pagsangan Falls, mga ganun ba? Boracay Island, Palawan, at kung ano-ano pa, natural na ganda. Okay? Sa tingin ko naman, mga kababayan, hindi papatalo ang mga beaches ng Pilipinas sa Koh Samui ng Thailand, and even in Pattaya, no? Kasi parang init-init naman doon. So, kahit pa para sa Pilipinas, maraming gustong pumunta at mura din naman ang tourism. So marami ang nakaka-appreciate na sana sa Pilipinas, lalo na nung panahon ni Tatay Digong, kaya lang nung singiwi ng umupo, ewan ko pa, parang hindi nila feel. Grabe, ano ba to? Ito ba ay kapalpakan lang ng Malaysia, mga ate at kuya? What do you think?
hindi ba gusto ng Malaysia si Marcos Jr.? Ano ba? Sumablay ba sila? Ba't wala silang mai-feature dun sa kanilang event na photos ni Marcos Jr. with other world leaders? Eh, lakwachero ito, di ba? Nakailang balik na to in Malaysia, even in Thailand, and lalo na rin in Singapore, mga neighboring countries natin at mga miyembro din ng Southeast, yung ASEAN nation nga po. So, bakit si PRRD? Well, yun nga, dahil nga siguro gusto ni PRRD linisin ang Pilipinas, gusto niyang gawing peaceful, gusto niyang gawing safe, 'di ba? Na para naman yung mga neighboring countries kasi lalo China, mga tatkuya, no? And yeah, yung mga mayayaman nating kapitbahay na naunahan na tayo, dati kasi parang tayo yung boom na boom ang economy noon, tinitingala tayo, tapos English speaker pa tayo, di ba? Matatas tayo sa wikang English, hindi katulad ng ibang mga kapitbahay natin in the Southeast. Alam niyo bang pinag-iigingan ng Vietnam and Thailand yung kanilang English proficiency? Gusto nilang maging matatas sa wikang Ingles dahil naiintindihan nila na ang laki ng tulong ng tourism. Okay? Kasi syempre, karamihan sa mga turista, mga English-speaking na tourist naman, say galing sa Europe, no, in the UK, galing Australia, galing US, Canada, and other countries na English ang ginagamit na wika. So malaking tulong po kapag ang locals, no, katulad nga po ng yan ng uh, Thailand, Malaysia, 'di ba, Singapore, Indonesia, and Vietnam, malaking tulong kung ang kanilang mga locals or ang kanilang mga nationals ay ano ba tawag dyan? Yeah, ang kanilang mga residents or whatever, ang kanilang tao ay marunong sa wikang Ingles. Ibig sabihin, lalong nakaka-attract sa mga foreigners ang yung ano ba, yung ease of tourism kapag nagkakaintindihan. Yun nga po, sa Pilipinas naman kasi makikita mo yun, di ba, yung mga traffic sign, yung mga pangalan ng mga restaurants, ng mga establishments, nasa wikang Ingles naman. So, madaling mag-navigate ang mga tourists, okay, lalo na yung mga westerners sa Pilipinas kasi nga naiintindihan nila at saka nakakapagsalita ng wikang Ingles sa mga Pilipino. So, madaling magtanong ng mga directions, di ba? Where is this place? Pakita lang yung picture, ganyan. Where can we buy these? How can we go there? Ganon. Eh, yung talo nga natin, daig natin yung ibang bansa sa Southeast pagdating sa ganyan. That's why pinag-iigi po ng mga bansa na kapitbahay natin na matuto ang kanilang, at ang nakakalungkot, ang kanilang mga empleyado ay mga Filipino teachers. Kasi nga, 'di ba, mura ang bayad sa Filipino teachers at magaling magturo, matyaga. So, little by little, natututo sa wikang Ingles ang mga kapitbahay natin, and ito na nga po, nauungusan na tayo nang wala tayong kamalay. 'Di ba, tinitingala tayo at tiningala naman tayo lalo na nung panahon ni PRRD, pero kay Marcos Jr. parang wala. So dermatology na lang talaga itong Malaysia, 'di ba? No? Eh, si Marcos Jr. naman, na-insulto ba ito or patay Malaysia na lang din? Eh, absent nga doon sa pictorials nila na maghahawakan ng kamay. Actually, nung umakyat ang entablado, tino-turn over na po yung tawag dyan, yung pag-host, di ba? Sa susunod na ASEAN Summit, ibibigay na sa Pilipinas, may turnover ceremony, pero pini-feature sa stage or sa LED ay picture at videos ni PRRD. I don't know. Tapos iniiwasan din, may gustong may video pa mga babae na gustong makipagkamay ni Marcos Jr. sa isang world leader, hindi siya kinamay. Diyos ko po, nakakahiya week. Tapos yun yung tariff, di ba? Zero tariff yung ibang kapitbahay natin sa Southeast. Yun yung bigay yun yung ano no, yung ginrant ng Amerika. Tapos si Marcos Jr. 19%. So makakatulong pa daw sa atin kung may 19% tariff, mga ate at kuya. Paano makakatulong? Okay? Eh, halimbawa nga, kung magbibenta tayo ng saging at papatungan pa ng 19% tariff, kung ang presyo ng saging natin halimbawa na lang 100, 1 kilo, papatungan pa yun ng 19%. So magiging 119 pesos yung pagbebenta natin ng saging. So, akala natin, dumagdag sa kita natin, right? Pero, kung may magbebenta na kapitbahay natin ng saging na halagang 100 din at walang patong, sa kanila bibili ang US. Kasi mas mura. Kayo ba? May dalawang magkatabi, yun na yun yung analogy May dalawang magkatabing tindero, isang Pinoy at isang Vietcong. O,
Yung Pinoy, pareho lang naman yung itsura ng saging na binibenta, lakatan. Yung benta ng Pinoy, 119. Yung katabi na Vietnamese, 100. Saka bibili. Ay, ingin ka kung bibili ka sa tinderong Pinoy. Ikababagsak ng ating exportation yan kung may tariff pa na nakapatong sa produkto natin. Kung nakasalansan yung mga produkto natin in the US, sa Walmart or Walgreens, wherever, kung nakasalansan yan doon, tapos may mas murang saging, ay ang bibili nila yung mas murang saging ng Vietnam kaysa sa saging ng Pilipinas. So, dyan po na dedehado yung mga farmers natin, ang mga negosyanteng Pinoy na nag-e-export dahil sa katangahan nitong Marcos Jr. na ito, malulugi. Hindi naman daw kasi niya hiniling. Ay gago ka kung di mo hiniling. Hindi mo talaga alam kung paano mamuno. Lumayas ka, tigas ng mukha mo. Anyway, balik tayo sa good news. Basahin ko lang yung article ng political media. Ano sabi? Pangulong Duterte itinampok sa ASEAN habang paakyat si Marcos. Insulto yun mga ating! Umaakyat ang isang presidente ng bansa, tapos ang pinapakita, hindi siya, kundi yung kanyang ipinakulong. Tama ba? Pinakulong niya yun eh. Imposible hindi niya kita pagkalaki-laki ng screen. Agaw pansin na naging tampok sa seremonya ng ASEAN turnover matapos ipakita sa malaking LED screen si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang tinatawag sa entablado si Pangulong Marcos Jr., ang kasalukuyang leader na nagbukas ng pintuan ng kooperasyon sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Ang nasabing sandali nakuha sa Kuala Lumpur Convention Center ay agad na umani ng reaksyon mula sa mga delegado at netizens. Itinampok si PRRD imbes na singiwi Jr. Ay, malaking sampal ng katotohanan. Kung ako, mga ate at kuya, depende na lang din siguro. Kung ako nasa sitwasyon ni Marcos Jr. at nakita ko yung pagbumuka ng kaaway ko at pinakulong, tuturo ko kaagad, what's that? Why are you featuring that? Ganun agad, gawa agad ako ng skandalo. I'm the president of the Philippines, not that. Kung maanga si Marcos Jr. Diba? Hindi eh. Pedmatology lang siya. Parang wala siyang pakils. Kasi alam mo niya si Marcos Jr., napansin ko na yan, hindi siya natural sa kanyang kilos kapag nasa public. Kapag may mga tao. Not necessarily public, no, public place, but kapag may mga cameras at may audience, may spectators, hindi natural ang kanyang kilos. Kaway-kaway, feeling celebrity, feeling sikat, ganun. Ngiti-ngiti, pero plastic. So, ayun naman ang purpose kasi, di ba, i-turn over sa kanya ang pag-host ng ASEAN next year. Sabi pa nga ng mga syunga-syunga na mga talyanista or loyalista nga or pati ata Pinklawan. Di ba? Nilalait ng mga bobong DDS si Marcos Jr. pero ibinigay sa kanya ang pag-host sa ASEAN Summit. Nilalait nyo Ang hindi nila alam, yan ay rotational. Toka-toka, schedule. Schedule na natin next year. But it doesn't mean na by merit yan or magaling siyang presidente kaya sa kanya binigay. Bobo. Miss. Yung mga naniniwala kay Marcos Jr. at sa pamilya ng mga yan, bobo. Kaya ang tanong mga kababayan, yung mga sumasamba kay Amy, ano sila? Bobo o bayad? Comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.